Good morning guys, for today's video ay ipapakita ko sa inyo guys itong aking repair na spin dryer motor. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko binaklas itong ating sira na stator winding. Ngayon, ito nga pala yung ating tinatawag na rotor. Ito yung stator winding. Yan, ito yung stator winding. Yan. So, itong ating stator winding nito, dahil nga nagkaroon siya ng tinatawag na lagot, may nalagot doon sa kanyang isang leg, dahil yung kanyang stator winding nito nagkaroon ng umido. Alam niyo ba guys yung umido? Yung namumuti guys itong ating tinatawag na wiring, ito yung ating magnet wire, kasi ito hindi naman yung tanso aluminyo to. Ang aluminyo guys, madali siyang magkaroon ng umido, namumuti siya. Pag namuti siya ay nalalagot. Ayun, may puti-puti guys, yun, napansin niyo yan. Diyan ko nakita yung dalawang lagot na winding. Ngayon ito yun, dalawang lagot na winding. Yung dalawang kulay dilaw na yan, yan, dalawang kulay dilaw na yan, pagot dito yan, pagot. So nilagyan ko lang na extension, kaya ganyan. Ngayon, tapos ko na siya, testingin nga natin guys kung okay na talaga yung ating winding sa pamamagitan ng ating mahiwagang tester. So titingnan natin kung okay na yung ating pagre-repair. Yan, no, pansinin nyo guys, so may deflection yung ating tester, yung ating resistance. Ayan, no, resistance. Sa resistance natin kukuhanin ito guys, ito na yung tatlo niyang terminal. Yan, na tatlong terminal yan. Yung kulay blue ay common. Ito naman dalawang, isang red at saka isang black nito. Dito nilalagay yung ating capacitor. Yan ilalagay yung ating capacitor sa red and yan ang terminal ng capacitor, starting capacitor. Ngayon, testingin nga natin guys. Dito natin sa common at saka sa ating isang terminal na wire. Tingnan natin kung magkakaroon ng deflection. Ayun, nakita nyo guys. Oh. Yan, may deflection siya. Ibig sabihin, okay. Yan, tapos sa black naman. Oh, may deflection din. So, okay na guys yung pagkakadugtong ko dito sa mga nalagot na winding. So, i-assemble ko na to. Yung stator winding nito, i-assemble ko na siya rito. Ilalagay ko na siya rito, pero kailangan lagyan ko pa siya ng tinatawag na tali. Tatalian ko yung winding niya kasi yan, nagkasabog-sabog na yung winding Tatalian ko guys yan, ito yung panali natin, ito nylon cord. Tatalian ko siya. Tapos pag natalian ko na siya guys, i-assemble ko na siya rito, tapos papakita ko sa inyo. Tapos lalagyan ko pa siya na tinatawag natin insulation varnish. Insulation varnish para maiwasan yung mag-umido siya o magkaroon ng mga tinatawag na mamuti-puti. Yan guys, after nating malagyan guys ng mga tali, nilagyan ko ng tali yung ating insulation, yung ating tinatawag na winding, kasi nga nag-trace tayo ng tinatawag nating mga open winding. So itinali ko uli siya guys. Ngayon a-applyan ko naman siya ng ating tinatawag na ito, yung master coat. Ito yung insulating varnish. Lalagyan natin ito guys para noon maiwasan natin yung magkaroon ng umido yung ating winding. Ito guys, ilalagyan natin ng insulation varnish. Lalagyan ko guys ng insulation varnish yan. Kaya lang ito, konti na lang yung laman yan, lalagyan ko guys yan yan, para hindi siya nag-uumito. Kasi ang nangyayari kapag ka nagkaroon ng corrosion, nag-o-open siya. Kasi pag nalamigan yung winding na yan, nagkaroon ng moisture, nagkakaroon ng umido siya. Yan guys, nilagyan ko siya ng
insulating varnish. Parang katulad to guys sa kabila. Ito may mga insulating varnish yan, kaya ganyan kulay, may mga kulay-kulay na ganyan yan. Insulating varnish yan. So ito yung ating binaklas at lalagyan natin ng insulating varnish para maiwasan yung magkaroon ng ay umido. Ayan guys, so lalagyan ko yung side nito, yan, para maiwasan yung magkaroon ng umido. O-order uli ako sa online itong insulating varnish nito. Ubos na guys marami na itong nalagyan sa sa electric fan, sa ganito. Ayan. Mamaya pag natapos ko na itong malagyan ng insulating varnish, i-assemble na natin to guys. I-assemble ko na to. Kahit na ito medyo basa-basa pa, okay naman yan hindi naman yan mag-short kasi nga kuwan siya insulating varnish tawag sa kanya. Yan yan ang insulating varnish para maiwasan ang pag-uumido sa sanhi ng pag-o-open ng wire. Yan. So after natin malagyan, guys, yan, para tumibay siya yung winding. Yan guys, after nating malagyan ng insulating varnish, yan, ilalagay ko na rito sa kanyang casing. Ayan guys, so nilagay ko na sa casing. Yan. Okay, ito ilalagay na natin yung pinaka-cover niya, pinaka-cover. Yan Yan. Ito yung tinatawag na 4 na rivets. Yan guys. I-rematch ko uli siya guys. I-rematch uli natin siya guys dito. Yan. Para siya umayos na guys. Yan. Ayos na natin yan guys. Yan. Saka natin ito lalagay guys. Guys, after nating ma-assemble na ito, testingin na natin ito guys. Ngayon may power tayo dito. I-on ko siya guys. Ayan naka-on na siya. Meron tayong starting capacitor. Ito starting capacitor. Ngayon guys, i-testingin na natin siya kung siya iikot na siya guys. Ito testingin na natin siya guys ayun guys, napansin nyo yan umiikot na siya guys. Yan, ibig sabihin tagumpay guys yung pagkaka-repair natin. Okay, yan guys, nagawa na natin guys.